Umpisahan natin mga bossing itong Kibuloy na patunayang may mga baril, mga boss. Yes, sandamakmak, madaming baril si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pero sabi nga po ng PNP, to be fair dito sa ating pagbablog, mga kababayan, lahat naman daw po ay mayroong ano, lisensya. Pero sabi ko, kung son of God ka, no? Sandamakmak na baril ang kailangan mo, mga kababayan? Kailangan ba 'yun? Dapat ano ka, alam mo 'yun, kapagka ganyan kasi yung ano mo, yung pinakatitulo mo, mga kababayan, dapat mahal ka ng taong bayan, mataas ang respeto mo, mataas ang respeto sa'yo, mga bossing. Yung tipo bang Manny Pacquiao, ayan, 'di ba? Manny Pacquiao, nakita niyo naman po kahit senador 'yan, mga bossing, kayang-kayang lumabas niyan sa labas, 'no, kamay sa taong bayan. Although talagang merong mga bodyguard si Senator Manny Pacquiao, pero alam mo na walang gagalaw sa kanya. Alam mo na hindi niya kinakailangan magdala ng mga baril o alam mong hindi kailangan mag-ipon ng mga baril, mga kababayan, 'no? Eto si pastor son of God pa pero sandamakmak ang baril, para saan 'yan? Para saan lahat 'yun? Wag mo sabihin na kumbaga, ano namin 'yan, protection namin 'yan, eh. Di parang pinapatunayan o sinasabi mo na madaming madami kayong kinakatakutan sa kalsada, ano? Madami kayong yung tipo bang haka-haka ninyo na may gagalaw sa inyo at merong tetegi sa inyo, mga kababayan, naku. At isa pa, to be fair, para kay Pastor Kibuloy, alam niyo naman po lagi tayong, fair dito sa ating pagba-vlog, mga kababayan. Kumbaga, hindi siya ituturing na terorista, hindi siya ituturing na kung ano-ano na masamang tao dahil wala namang mga kaganapan na nangyari o ginawa si Pastor Kibuloy, mga bossing, yung talagang mga nagwawala with baril-baril, o yan. Pero alam ko kukumpiskahin na, 'no? Alam ko kukumpiskahin na. Hahanapin ko yung balita, mga kababayan, para mas maintindihan po ninyo, ano? Grabe yung nakita ko dun. Pagbukas ko nung SMNI, um, ang kanilang source, si Maharlika, eto, ano ba yun? Kibuloy, oh, Guns and Roses. Ba't kailangan niyang mag-ano, mag-ipon ng mga baril na gano'n, ng sandamakmak, ano, mga kababayan? Takot ba siya talaga? Takot siyang lumabas, takot na may mangyari sa kanya. 'Di na siya ituturing na masamang tao, pero mabuti pa ba siya? 'Yun ang tanong, mga bossing. Although lagi nating sinasabi na si pastor ay hindi pa din po guilty, mga kababayan, pero nagmumukhang guilty sa mata ng taong bayan dahil na din po, 'no, sa ginagawang pagtatago nitong si Pastor Kibuloy. Ayaw lumabas, 'no? Kung sino-sino na ang nagsabi, "Lumabas ka na. Ano ba kinakatakot mo?" Sabi nga ng ating pangulo, 1 taon pang ano 'yan, tatagal 'yan, mga kababayan, 'di ba? Sa Senado, ayaw humarap. Oh, noon nung pinapaharap sila ng pinapaharap sa Senado, ano sinisigaw nila? Ilagay sa tamang lugar, pati si BP napagano'n na, 'no? Oh, at least nasa tamang lugar na, at least nasa Senado na. Kaya kung ano man ang maging hakbang ni Pastor Kibuloy, yan, personal niya ng gusto yan, sabi ni Inday Sara Duterte. Sigaw sila ng sigaw ng sa Senado gawin, sa Senado magreklamo, sa Senado ilagay yung kaso. Oh, ngayon eto nasa Senado na, urong betlog na. Ayaw nang lumabas, mga kababayan. 'Di po ba? Anong nangyayari? Ibig sabihin, dog show lang, mga bossing, yung mga pinagsasabi nila dun. Siguro akala nila, ay wala, hindi naman makakasuhan yan, eh. Kaya sabihin natin, 'no, um,
dali nila sa Supreme Court o sa Korte Suprema. O yun, dinala. Ayaw naman nilang magpakita. Pero tingin ko mga kababayan, isa sa dahilan 'no, nung pagkukumpiska o kukumpiskahin na yung mga beng-beng ni Pastor Kibuloy mga kababayan, dahil nga dito sa pahayag niya 'no, nung nagsalita siya doon sa voice recording niya mga bossing, sabi, "Hindi ako papahuli ng buhay." Oh. So ano pong ibig sabihin nun? Mukhang manlalaban sila kung sakali na puwersahin at pilitin silang damputin ng PNP. Dahil ako naniniwala ako yung piyansa na yan, hindi napapiyansahan ni pastor yan. Dahil nga po kapagka siya ay lumitaw at nagpiyansa mga kababayan, kasunod niyan dadalhin na din siya sa Senado. Habang nasa Senado siya, biglang lumabas yung warrant of arrest naman, 'no, para doon sa kaso niya sa Pasig. Yun ay yung walang bail. So rekta-rekta na, tuloy-tuloy na siya doon sa city jail mga bossing. O tapos kung talagang yung pag-uusap ng Estados Unidos at ng bansang Pilipinas ay kailangan talaga siyang ipadala doon, 'no? Kaya lang pag si pastor ang nagsabi, pag si Kibuloy ang nagbalita nun, tipo bang parang ano, 'no, pag dadalhin na siya sa Amerika, kahayupan na yung gagawin sa kanya. Takot si pastor sa kahayupan. Pero pag napatunayan itong mga reklamo sa kanya, 'di ba kahayupan din po yung mga yun kung sakali na mapatunayan mga boss. Ay nako pastor, ano ginawa mo sa buhay mo? Kibuloy, son of God daw. Oh, ang tanong, tanggap ba siya kapatid ng Panginoong Hesus? Meron akong isang vlogger nakita, DDS. Halos kalahati yata ng kalahati yata nung vlog niya, ipinapaliwanag niya itong son of God na ito. Ang hinihintay kong ipaliwanag nila, mga bossing, yung may-ari ako ng doorknob na diamond, yon. Isa yon sa gusto kong marinig sa kanila kung paano paliwanag nila. Yung meron akin ang sanlibutan, yan. Akin ang universe, yon. At isa pa mga kababayan, yung ang kaluluwa natin ay mapupunta sa impyerno o hindi mapupunta sa kalangitan mga bossing kapag hindi dumaan sa kanya. Yun ang ipaliwanag ng mga DDS vloggers. No, kung paano nila itutugma 'yon sa Biblia, mga kababayan. Ang hirap nun siguro, no? Ang hirap nun kahit pagbalubaluktutin po pa, no? So ito nga po mga bossing, tingin ko yung pagkumpiska, no? Akin ang kaluluwa mo, ha ha ha, sabi ni G. Angeles. Yung pagkumpiska ng mga barel, siguro related na din to doon sa pagmamatapang ni Pastor Kibuloy doon sa kanyang voice recording na hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Dahil isa lang po, no, ang ibig sabihin nung pagkakabanggit na niya nun, manlalaban. Kapagka yung nagka-arestuhan na, manlalaban.